Mga mahal na kapatid, minsan pa ay nais po naming ipagpauna sa inyo na ang layunin ng leksyon na ating pag-aaralan ngayon, lalo na sa introduction na ating gagamitin, ay hindi para pigilan ang sinuman na magkaroon ng kanyang sariling opinyon o paniniwala tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na ang nangyayari sa iglesia. Ito ay ginagawa natin bilang paghahayag ng ating pagmamahal sa ating bayan, sa mga mamamayan, at lalo na po sa bayan ng Panginoong Diyos. Hindi naman ito isang bagong bagay sapagkat napatunayan na natin sa Panginoong Diyos kung paano natin minahal at patuloy na minamahal ang iglesia. Kung paano natin ito ipinagsanggalang mula sa mga taong gumagawa ng kasamaan at nagkakaroon ng ginagawang korupsyon o anomalya. Dahil dito, mga kapatid, ay pag-aaralan natin ang leksyong ito. Ang nakaraang mga sunod-sunod, at totoo, mali ata yung sabi kong nakaraan, sapagkat patuloy pa nagaganap mga kalamidad, iba't ibang uri ng natural disasters, ay nagdulot ng pagkahayag ng isang napakalaking iskandalo na bagamat matagal nang nangyayari ay gumimbal sa sambayanang Pilipino. At yun nga ang korupsyon. At dahil doon, ang damdamin ng halos lahat, sasabihin kong lahat, ay pagkabahala, pagkabagabag, at pati pagkagalit. At maging tayo man, nagkaroon din ng ganung damdamin. Ang totoo, iyan ang ginamit at ginagamit ng kasalukuyang mga nangunguna sa iglesia, kaya itinatag nila yung tinatawag na 3-day rally na tinawag nilang Rally for Transparency, for a Better Democracy, Accountability, and Justice. Ngayon, mga kapatid, ang nangyari doon ay nag-imbita pa sila ng kung sino-sinong mga tao. Bagamat nung una ay medyo mahigpit sila, pero merong mga pangyayari diyan na palagay ko alam na rin po ninyo. Yung nabanggit po namin sa inyo, siguro natatandaan ninyo, hindi ko lang matiyak kung last week lang ba yon o 2 weeks ago, na pangamba na baka yung rallying gagawin ng iglesia ay matulad dun sa unang rally. Ang gamit kong salita nun ay history might repeat itself. Ay nangyari nga sapagkat kung natatandaan niyo yung unang rally na isinagawa noong January 13 ng taong kasalukuyan ay tinawag nilang Rally for Peace. Tinagubili na nila ang lahat ng mga kapatid na kailan pa man at may magtatanong, yun lang ang kanilang isasagot. Ito'y rally para sa kapayapaan, hindi politikal. Pero noong magsalita na yung ilang ministro at lalo na yung kanilang panauhing pandangal noon na noon ay congressman pa lang na si Ginoong Marcoleta ay nahayag na political pala. Bakit? Sapagkat ang kanilang ipinagsisigawan ay ang paglaban, pagkontra nila doon sa tinatawag na impeachment na isinampa laban doon sa Vice Presidente. Ngayon, bago ko ituloy ito, mga kapatid, meron lang akong gustong liwanagin. Sapagkat baka isipin ninyo na ako po o tayo o inihikayat ko kayong meron tayong panigan. Ang totoo, walang ganun. Wala tayong gustong panigan sapagkat kung nababanggit man ang mga pangalan ng ilang personalidad,
para lang sa ikaliliwanag nitong ating tinatalakay. At masabi ko sa inyo na kilala ko po personal si Vice Presidente. Nakilala ko siya noong ako'y maatasan ng pamamahala na ihandog ang isang gusaling sambahan doon sa Davao City. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan ng lokal ay um, parang Pulong Buhangin. Hindi ko matiyak kung Pulong Buhangin, basta't may buhangin. Nagkausap kami, matagal-tagal din yung aming pag-uusap. At ang totoo ay gustong-gusto pa niya. Nakausap ang aking asawa. Doon, nang nag-uusap kami, ang una kong impression, ang napansin ko, strong ang kanyang personalidad. Naisip ko, sana ganito lahat ang mga nangunguna sa mga bayan. Dahil sa pagkaganon, magkakaroon ng malinis na pamamahala at matatag. Mawawala yung mga krimen. At nagkataon naman noon na mayor siya ng Davao City, pinalitan ata niya yung kanyang ama, at noon ay halos nawala yung mga krimen. Kaya noong nagkaroon ng investigasyon tungkol doon sa confidential fund na siya ang iniimbestigahan, ang nasa isip ko po, sana, ano po, sana sagutin niyan lahat. Mapatunayan niya na malinis, walang anumang korupsyon o na nangyayari, at para sa ganun, malinis niya ang kanyang pangalan. Yun pa rin ang aking paniniwala. Hindi niya gagawin. Kaya lang, alam natin ang nangyari, nagtuloy-tuloy pa yan sapagkat para sa iba, hindi naman yan pinaliwanag kung saan nagamit yung mga halagang yun, kaya nagkaroon ng movement para sa impeachment. Nung magkaroon ng movement para sa impeachment, naisip ko agad, nabigyan uli siya ng pagkakataon. Para sa ganon, malinis niya ang kanyang pangalan. Huwag siyang masira sa bayan. At naisip ko rin, kung yung mga nag-aakusa naman, mapatunayan naman nila kung totoo yung kanilang akusasyon o hindi. Sapagkat yung ganyang bagay, hanggat mayroong katanungang hindi nasasagot, hanggat may mga bagay na hindi na ipaliliwanag, mamamalagi ang gulo. Mamamalagi ang mga kaguluhan sa mga tao. Ngayon, yun ang nangyari. Noong nagsalita na, si Marcoleta, nahayag na. Oh, it's a political rally. Yun ang kaya nagkaroon ng mga sari-saring komento ang mga tao, binabas ang iglesia, hanggang na yung palang ginawa nila ay rally pala, political rally pala, namumulitika ang iglesia. At yun nga ay naulit. Noong itong nakaraang 3-day rally na tinawag nila, na naging 2-day rally. Ewan natin kung bakit naging 2-day rally na lang. Ano po? Na doon sa unang araw ng rally ay okay sana. Sapagkat yung unang ministro na nagsalita ay pinagpaunan na niya na ang iglesia ay hindi nagnanais kundi laban sa pagpapabagsak ng administrasyon o ng gobyerno o ng sino man tao. Niliwanag yun. Okay? Okay na nga sana. Pagkatapos, pinagsalita pala uli si Ginoong Marcoleta na senador na. At sa halip na ang gawin niya ay yung tungkol doon sa transparency at yung accountability, ang binanggit niya naman, ang pinag-ukulan niya ng pansin, kailangan niya yung Diskaya couple. Natatandaan niyo yung pangalan yan. Sikat na sikat ngayon sa atin yan. Na umami naman sa kanilang mga kasalanan, bagamat hindi pa sinasabi ang lahat ng na kanilang nalalaman, gusto ni Senador Marcoleta na isang iglesia ni Cristo at may suporta ng pamamahala ng iglesia na sana na yung mag-asawa ay gawing state witness. Na kung mangyayari yun, makakaligtas na siya
sa kanilang mga ginawa. Wala na yung restitution o pagbabalik ng kanilang mga ninakaw. Wala na rin yung kaparusahan na pagkabilanggo. Libre na sila. Ngayon ay ayaw na ayaw ng tao. At natitiyak ko na kahit sino pa, kay sa anumang panig ang pinapanigan ng isang tao, alam nila na guilty yung mag-asawa at maituturing na pinakamalaki ang kanilang nanakaw sa bayan. Sa makatwid, doon na uwi yung kanyang pagsasalita. Hindi pa ganong halata yun ang una. Bagamat maraming nainis. Noong ikalawang araw, ano na nangyari, mga kapatid? Nagsalita na yung ilang ministro at nagsalita uli si Arnel Tumanan na sabi niya, tayo ay gusto natin ay transparency. Pero ang sila niya pinagtatakpan nila yung mga korupsyon at ang paraan nila ng pagtatakip sa korupsyon ay sa pamamagitan ng ilihis ang isyo. Dinala nila doon sa SALN. Ayan. Doon sa notary public, sabi niya, SALN. Ano yung SALN? Alam natin na ang tinutukoy doon at ipinagtatanggol niya ay si Marcoleta. Sapagkat si Marcoleta nagsumiti ng SALN na ang kanyang network o kanyang tinatangkilik na pera o anuman ay nagkakahalaga lamang ng 51,900,000. Pero nagsabit din siya ng SOSE, yung tungkol sa expenditures at saka yung mga contributions na ang nakalagay doon sa kanyang nagastos sa campaign pagka-senador ay 112 million. Sa Makatid, may discrepancy. Ang laki. Mula sa 52, sabihin na natin 52, naging 112. Kaya nagkaroon ng question na naman. Kinu-question siya. Ngayon, napilitan siyang sagutin yon. Nagpa-interview siya doon sa Net25 at sinabi niya doon na nandalian niyang sagutin yan. Kailangan lang malaman nila na ako, marami akong kaibigan na nagbigay, nag-donate sa akin ng pera, nag-contribute. Kaya lang, ang tanging pakiusap nila, huwag ko raw babanggitin ang kanilang mga pangalan. Kaya hindi ko binanggit. O meron ba niyan labag sa batas na ganyan? Meron. Bakit? Sapagkat yung SOSE ay sworn statement na doon kailangan detalye. Magkano ang tinanggap mo na donasyon, magkano ang nagastos mo, at kung sino-sino, ilista mo lahat, bawat isa. Yun ay sworn statement na pagka nilabag mo ay may kaparusahan na maaaring matanggal ka na at wala ka ng karapatan kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno at mayroon pang pagkakulong na hanggang 6 na taon. Sa makatwid, yung ginawa ni Marcoleta, mayroong pagtatakip. Hindi transparency. Pero si Arnel, yung pa ang binabanggit niya. Ang ginagawa raw paraan para mapagtakpan ng korupsyon, inililipat dun sa SALN. Bueno, tuloy natin. Ang lalong masakit, meron silang bisita, inimbitahan. Yun naman ang kanilang salita, invited. Ano ha? Na yun nga, si Senadora Amy. At doon ay narinig natin lahat kung ano ang kanyang ginawa sa kanyang kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, hindi ang ating pinag-uusapan dito. Totoo ba ang sinabi ni Amy na ginagawa ng kanyang kapatid? O hindi? Ganun ba? May kasalanan ba si Presidente o wala? Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang dito, ang pinag-uusapan, yung nangyari na kanyang ginawa na pagtuligsa sa kanyang kapatid. Halos itakwil niya ang kanyang kapatid sa simula. Hindi yun ay hindi naging maganda sa pandinig ng marami. Sabi nga ng marami, at hanggang ngayon, yun ang marinig natin, ay very un-Filipino, very un-Christian, at salungat
sa itinuturo ng Biblia. Kahit mga taga-sanglibutan, yan ang kanilang binabanggit. Sapagkat alam naman nating yun talaga ay labag sa kulturang Pilipino at kultura, lalo na sa kulturang Kristiyano. Ngayon, dahil sa nangyaring yun, palibasa, nagsalita siya sa rally ng iglesia. At ang totoo, nung siya'y nagsasalita, ay mayroong pang malakas na palakpakan, lalo na roon sa mga naroon sa harapan ng stage, na ang karamihan doon, ang tingin ko, ay mga BEM students. Ano po? At pagkatapos, kahit doon sa likuran ng stage, mayroon ding mga, sabi nga, pagsang-ayon na ginagawa. So, ang nangyari doon, mga kapatid, noong nagsasalita si Ginang Aimee, yung mga kapatid noon sa likuran, nagsimula ng umalis, mag-walk out. Yun po ang totoo. At maraming mga kapatid ang nagbigay sa akin ng impormasyon na yan, na nandun sila. Pero nung marinig na nilang ganun na ang nangyayari sa rally, nagalit sila. Inis na inis sila. Alam niyo kung bakit sila nagalit? Ang unang-una nilang naalala. Naalala nila yung ginawa ng leader ng iglesia sa kanyang mga kapatid at pati sa kanyang ina. Nagbalik yun sa kanilang alaala. Isang alaala na gusto na sana nilang malimutan. Gusto na sana nilang makamove on. Pero yung pangyayaring yun ibinalik sapagkat nung nagsasalita si Senadora Aimee, sinabi pa niya sa bandang huli na yun anya, mahal daw niya yung kanyang kapatid. Si Bongi, kung tawagin niya, o si Ading. Mahal daw niya. Samantalang halos sa loob ng 30 minuto o baharing higit pa, ang laman ng kanyang salita ay puros pagtuligsa. Doon na lang sa bandang huli niya, sinabing mahal niya yung kanyang kapatid. Pagkatapos sinundan pa niya ng umuwi na tayo, Ading. Na yun ang paningin at pagkaunawa ng marami, katumbas ng salitang, ay bumaba ka na dyan, umalis ka na dyan sa Malacanang. Sa makatwid, yan ang nangyari. Eto ngayon, nagsimula na naman ang bashing, sabi nga, ang mga pagtuligsa laban sa iglesia. Ang nakaladkad na muli sa kahihiyan ng iglesia. Iniisip ng maraming tao na ang iglesia pala'y ganun. Yun pala ay pro sila sa nag-aaway na magkakapatid o naninira sa isa't isa. Yun ang kanilang naging damdamin. At natitiyak ko po, kung ano man ang inyong kuro-kuro, alam ninyo na yun ay ayaw ninyo. Yung ganong klase ng mga pananalita. Ano po? Kaya, kung iisipin nating mabuti, talagang labag sa tama, mali yung ginawa ni Senador Aimee. At dahil sa ang iglesia na ang nasisiraan at kahit mga taga-sanglibutan, anong binabanggit nila? Manang-mana ka dun sa leader. Yun ang sinasabi. Ang sakit. Pakinggan. Ang iglesia ang nasisiraan. Kaya ang ginawa ng mga pamunuan ng iglesia ay damage control. Pinagsalita nila yung spokesperson, nagpa-interview na naman dun sa Net25. At anong sabi niya? Ako man anya, nagulat, nabigla ako sa aking mga narinig na sinabi ni Senadora. So, ibig sabihin, hindi nila alam. Nagsasabihin daw ni Senadora yun. At yung nabigla ako sa nangangahulugang ayaw nila nung kanilang narinig. Tapos, meron pang salita na pinaalalahanan namin naman siya, sinabihan naman namin siya na huwag siyang lalabas doon sa theme ng rally na transparency, democracy, accountability, justice. Huwag siyang lalampas doon.
Sinabihan namin siya. Pero hindi nila pinigil. May nagtanong, ba't hindi raw pinatay yung mikropono? Ang sagot nila, eh, magiging rude naman tayo, disrespectful doon sa ating guest speaker. Disrespectful. Hindi na nila naisip na yung sinasabi nilang rude at disrespectful, sino ba ang unang naging rude? Yung nagsalita. Sino ba ang unang dinisrespect? Ang iglesia. Sila mismo dinisrespect. Sapagkat ang usapan nila, meron silang kasunduan. Huwag lalampas doon sa ano. Ang kailangan, yung anumang sasabihin, nandoon sa pinaka-isyong yon. Sa makatid, dinisrespect nila. Ano po? Ikalawa, mas minahalaga nila. Mas pinahalagahan nila yung tao. Ayaw nilang masaktan ang damdamin, mapahiya. Yung gumawa noon, pero hindi balik ang iglesia mapahiya. Yan ang kahulugan yan. Ganyang kasimple yan. Sabi nga nila, real talk lang. Ano po? Ganyan talaga ang nangyari. So, pagkatapos noon, nakita ng kung sinong kumuha noon, na talagang sinalubong pa nila ang senadora, kinamayan, parang kinukongratulate. So, paano masasabing hindi nila alam? Bueno, tanggapin na natin hindi nila alam. Pero bakit nga nangyari yun? Ano po? Bakit nangyari yun? Ilang ulit na nangyari? Nung una, may nahayag. Yung unang rally. Itong ikalawa, lalong malaki ang nahayag. At nabilad, maging sa mga kapatid, nahahati ang isipan ng mga kapatid, ang damdamin ng mga kapatid. Bakit ganon ang ginawa nila, sabi nila? Bakit ang iglesia nai-involve sa ganito? O hindi po po yan ipagsira sa bayan ng Diyos. Kaya natin tinatalakay ito. Sapagkat yun ang nagpapasakit din ng ating damdamin. Sapagkat gaya ng ating nalalaman, talagang yung mga nangyayaring yan, lalo na ang nangyayari sa iglesia, ay totoong nakakabagabag at nakakagalit. Pero mga kapatid, ang tanong lang po ay, yung ba ang dapat nating maging damdamin? Yung ba ang dapat nating maging damdamin? Magalit din? Mabagabag? Magulumihanan? Ano ba ang itinuturo ng ating Panginoong Sokristo na dapat nating maging damdamin o gawin sa harap ng mga matitinding suliranin, lalo na sa bayan ng Panginoong Diyos, sa mga pag-uusig at iba't iba pang bagay, mga kung ano-ano pang pagsubok. Pakinggan niyo ang pahayag ng ating Panginoong Sokristo dito sa Juan 14:1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Napakaliwanag ng sinabi ni Jesus. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Totoo, nakakabagabag. Pero sabi ni Kristo, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Pag binasa pa nga sa English yan, dun sa Good News Bible, do not be worried and upset. Huwag kayong mababagabag, huwag kayong magagalit. Sa halip, sumampalatayaan niya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Ang tanong, bakit dapat tayong huwag mabagabag at huwag tayong magalit, huwag tayong batangay ng ating damdamin? Pakinggan ninyo sa Juan 16 naman, 33. Ito po ang nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Bakit po sinabi ng ating Panginoong Sukristo, huwag kayong mabagabag, huwag kayong magagalit, sapagkat pinagpaonan na niya kung ano ang ating mararanasan sa mundo. Sa mundoan niya, wala kayong kapayapaan. Ang nasa inyo
kapigatian. Kapigatian ang inyong mararanasan. Gayunpaman, bakit sinabi ni Kristong, huwag kayo pa ring mabagabag at huwag kayong magalit? Sinabi niya, aking dinaig ang sanglibutan. Sa makatwid, nagtagumpay si Kristo sa sanglibutan. Alam natin na maraming kabagabagan din, maraming kapigatian, maraming maituturing na pagsubok na dinanas ang ating Panginoong Kristo. Pero sabi ni Kristo, dinaig ko ang sanglibutan. Nagtagumpay siya. Kaya kung paanong nagtagumpay si Kristo, ganun din tayo dapat magtagumpay. Ngayon, para sa ganun, maaliw ang mga sumusunod kay Kristo, ang mga Kristiyano. Ano ang pinangako niya? Para sa ganun ay huwag mabagabag ang mga lingkod niya. Dito naman sa Juan 14, balik tayo sa 14, 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili. At kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Para maaliw ang mga tunay na Kristiyano. Para wag mabagabag at wag mauwi sa pagkagalit. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ako'y aalis lang. Paroroon ako sa aking Ama para ipaghanda ko kayo ng isang dako. At kapag ka naihanda ko na yon, babalik ako, kukunin ko kayo para kung saan ako naroroon, nandoon din kayo. Ibig sabihin, doon sa bayang banal. Ano ba yung inihandang bayang banal? Doon, wala nang pagtangis, wala nang hirap, wala nang bagabag. Lahat ng mga nararanasan natin, mawawala lahat yon. Kaya ang sabi ni Kristo, huwag kayong mabagabag, huwag kayong magagalit dahil sa mga kadahilan ng ating binanggit. Ngayon, ano pa ang ipinahayag ng ating Panginoong Kristo? Kaya sinabi niyang hindi tayo dapat mabagabag. Kasi maaaring sabihin ng iba, ba't hindi tayo mababagabag? Itong mga nangyayaring ito. Nangyayari limbawa sa ating bansa. Nakakabagabag na yun. At ang lalong nakakabagabag at lalong nakagagalit, yung ginagawa ng mga nangunguna sa iglesia na kinakaladkad ang mga kapatid doon sa politika at sa kung ano-anong mga bagay o mga gawain na hindi naman naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Kristo? Dito po sa Lucas, sa 12:2, ganito ang sabi niya, datapwat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Talk about transparency, sabi nga. Di ba? Transparency ito. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, walang bagay na natatakpan, tinatakpan, kinakover up, nililihim, maaaring inililihim ng maraming taon, pero mahahayag yan, ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Yung mga bagay na itinatago, ang galing magtago, pero malalaman yan. Magiging transparent yan. Sa makatwid, itong bagay ang tandaan natin, mga kapatid. Kumilos man o hindi ang isang tao o tayo, hindi ko sinasabing wala tayong dapat gawin. Hindi naman tayo binabawalan ng Biblia. Ang totoo, nasa Biblia pa nga ihayag ninyo ang mga gawa ng kadiliman. Kaya walang masama kung ihayag mo yung gawa ng kadiliman. At wala sanang masama dun sa layunin ng iglesia na maihayag yung gawa ng kadiliman, mailantad yung gawa ng kadiliman. Kaya lang dapat gawin yun nang naaayon sa tuntunin at aral ng Biblia. Hindi nakakalabag sa batas ng tao at lalong hindi lumalabag sa batas ng Panginoong Diyos. Bueno, balik tayo ron. Kahit na gumawa man, kahit na, yan sana matandaan ng marami,
Kay may gawin ka man o hindi, o wala, mahayag yung mga lihim. Tingnan nyo nangyari sa Pilipinas. Hindi po ba? Ang tagal. Bagamat meron na tayong nababalitaan noong korupsyon. Hindi nga lang natin alam kung gaano kalala. Pero malala na pala. Napakaraming taon na. Nagsimula yan. Hindi lamang 3, hindi lamang 5. Maaaring napakahabang panahon na. Itinatago nila yan. Inililihim nila yan. Ano po? Pero biglang nahayag. Paano nahayag? Doon sa tinatawag ngayon ng marami na through the act of nature, Mother Nature. Na sa ating pananaw, yun ang act of God. Anong ginawa? Anong nangyari? Yun nga, nagkasunod-sunod ang mga kalamidad, ang mga baha. Kaya ito, nahayag ngayon. Ganun ng Diyos eh. Sinabi niya at ng ating Panginoong Kristo na lahat ng bagay, kahit inilihim pa yan, kahit itinagong pa yan ng pagkatagal-tagal, mahayag yan, magiging transparent yan. Kayang-kaya ng Diyos yan. Hindi maaaring ang tao mabigo, magkamali pa sa kanilang mga ginagawa. Pero ang Panginoong Diyos iba pagka naghayag. Kaya tinan nyo, ang layunin ng mga pinuno ng iglesia, di umano, ay kapayapaan. Pero inihayag bigla ng Panginoong Diyos, may nangyari, yung pala, political. Anong layunin? Sabi ng mga pinuno ng iglesia, ay para niya transparency, justice, and accountability. Biglang nahayag sa pangyayari ngayon. Kaya yung mga bagay na yan, alalahanin natin ang sinasabi ng Biblia. Walang bagay na tinatakpan na hindi mahahayag. Ngayon, ano ang ilang halimbawa nun? Ano po? Kumuha tayo ng ilang halimbawa at kung ano ang gagawin ng Diyos. Sa Ecclesiastes sa 3, ang talata po ay 16 hanggang 17. At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan, nandoon ang kasamaan. At sa dako ng katwiran, nandoon ang kasamaan. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. So itong ating nabasa, nagsasabing lahat na nakikita ng Panginoong Diyos, yung lahat ng mga nangyayari sa ilalim ng araw. Alam ng Diyos yun, walang nalilihim. Ano ang ilan doon? Yung sa dakuan niya ng kahatulan, ng katarungan, sa halip na yung katarungan, nandoon na niya ang kasamaan. Alam ng Panginoong Diyos yun, kaya yung sinisigaw nilang justice. Hindi anya justice, kundi justice. Ay alam ng Panginoong Diyos yan. Yun sa dakuan niya ng katwiran, nandoon yung kasamaan pa rin. Pero, ano ang gagawin ng Panginoong Diyos? Ang sabi ng Panginoong Diyos, iyan anya, hahatulan niya. Hahatulan, matwid man o masama. Alam natin pagka yung matwid, ang hatol dun ay kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang buhay ng kapayapaan na nag-aantay doon sa langit. Pero pagdating doon sa mga taong masasama, ano ang hatol ng Panginoong Diyos? Babasahin ko muna ito dito sa awit 92, 6 hanggang 7. Ito po, ang taong hangal ay hindi nakakaalam, ninauunawa man ito ng mangmang, pagka ang masama ay lumitaw na parang damo, at pagka gumiginhawa ang lahat ng manggagawa ng kasamaan, ay upang mangalipol sila magpakailanman. Ito pala hatol ng Diyos sa masama. Ang sabi ng Panginoong Diyos, kapag ka ang masama lumilitaw na parang mga damo, ibig sabihin napakarami niya, biglang tumutubo yung mga damo. Ganyang karami ang mga masasama na yan. Ganyang karami ang mga korap na yan. At kahit sa bayan ng Diyos, lumilitaw yung mga korap na ganyan. At ang sabi pa, pagka gumiginhawa,
lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Ganyan talaga man ang mga korap eh. Gumiginawa ang kanilang buhay eh. Nakakapagpundar ng kung ano, no? Hindi lang bahay, mga maraming sasakyan. Meron nga ako nakitang ilang ministro noon na sa pagiging corrupt eh. Dati-dati, kakarag-karag lang yung service na ginagamit niya eh. Pagkaraan lang ng sandaling panahon, punong-puno na yung kanyang solar doon ng mga sasakyan, mga high-end pa. Kaya ko lang nabanggit ito, nangyayari rin kahit sa iglesia. Ano po? Gumiginhawa. Kaya nagtutuloy-tuloy sila sa paggawa ng kasamaan. Kaya hindi nagbabago. Ganyan ang kanilang ginagawa. Ano sabi ng Biblia? Yan anya, kahit guminhawa pa sila, kahit dumami pa sila, mga lilipol sila, magpakailanman. Maaaring dito pa lang sa buhay na ito, lipulin na sila ng Panginoong Diyos. Parusahan na sila sa pamamagitan ng batas ng tao. Pero higit sa lahat, malilipol sila sa araw ng paghukom. Anong kasamaan? Anong problema? Meron anyang mga taong hangal na hindi nakakaalam. Meron anyang mga taong mangmang na hindi nakakaunawa. Hindi nakakaunawa. Eh, Naalala ko tuloy, ang sinasabi ngayon ng mga tao na taga-sanglibutan tungkol sa mga iglesia ni Cristo, sa mga kapatid. Nadadamay lahat ng mga kapatid. Anong sinasabi nila? Yung mga taong yan, mangmang yan eh. Yung mga taong yan, hindi nakakaunawa. Meron pa akong narinig na salitang mga bobo, sabi pa nila. Kung ano-ano mga salita, masasakit na salita. Ako nasasaktan eh. Nasasaktan ako. Dahil ganyan na nagiging pananaw ng marami sa mga iglesia ni Cristo. Sunod-sunuran na lang. Kahit sabihin sa kanila, ganito, gawin mo. Sunod-sunod. Pinapalakpakan pa nila yung mali. Narinig na nila na tinutulig sa yung kapamilya, pinapalakpakan pa nila. Yung kulturaan niya ng pag-iibigan, pagmamahala ng sambahayan, yung pagiging close-knit, yung close relationship, na alam yan ng marami sa inyo. Sapagkat nakikita ko na marami sa mga dumadalo sa pagsambang ito ay mga OFW. Hindi po ba? Mahal na mahal natin ang ating pamilya. Kuminsan kahit na nagkagawa na ng mali, ng kasamaan, nabalitaan natin gumagawa ng masama, pero tuloy pa rin ang pagtulong. Ginagawa pa rin natin, nagtitiis pa rin bilang pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa mga anak, at bilang pagmamahal kahit dun sa mga kamag-anak. Hindi po ba? Pero nasira yung kulturang yan ngayon sa iglesia. Bakit? May nakita ang iglesia. At nakikita pa ngayon. Nauungkat pa ngayon. Ganyan ang nangyayari. Kaya, tama yung sinasabi. Ang sakit lang nun, binabalik na ng mga taga-sanglibutan sa mga kapatid sa iglesia. Yung ganong mga bagay. Ngayon, kanina, pinag-aralan natin, binasa natin na hindi tayo dapat mabagabag, ano? Sapagkat alam naman ng ating Panginoong Kristo, pinagpaunan na niya na magkakaroon tayo ng kapigatian, magkakaroon ng mga pagsubok sa atin, hanggang sa kanyang pagparito. May mga mangyayaring ganyan. Kaya gusto niya tayo ay magtagumpay katulad niya. Madaig natin ang sanglibutan. Ano pa ang sinabi ni Kristo? Para yung mga tunay na sumusunod sa Kanya ay matulungan niyang makapagtiis hanggang sa araw na siya'y bumalik na. Balik tayo sa Juan 14. Ang talata naman, 16 hanggang 18. At ako'y dadalangin sa Ama. At kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman sa makatibagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Para
makatagal tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob, huwag tayong mabagabag, huwag tayong mahadlangan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo bago siya umalis, huwag kayong mag-alala sapagkat bibigyan ko kayo ng ibang mang-aaliw. Mang-aaliw niya, comforter kung tawagin sa English. Minsan, helper. Na siyang sa inyo magpakailanman. Yang Espiritu Santo niya, yung Espiritu ng katotohanan na hindi maaaring tanggapin ng sanglibutan. Ang masakit lang, hindi na rin tinatanggap, hindi na rin nararanasan sa maraming mga pagsamba ng iglesia. Salamat na lang sa Diyos, nararanasan pa rin natin ang Espiritu niya. Pinadarama pa rin sa atin. Bakit? Ang gusto ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo, maaliw tayo. Huwag tayong mabahala. Huwag maagaw ang ating pansin. Baka dahil sa pakikialam natin sa kung ano-ano pang nangyayari sa mundo, o baka sa pagsali ng sino man sa politika o sa mga nangyayaring kaguluhan sa politika, masira ang inyong pananampalataya, mawala ang ating focus na tinatawag. Ang kailangan natin, ang ating focus, nandun pa rin sa paglilingkod sa Diyos, sa pananampalataya, sa pagsasanggalang sa iglesia. Kaya ano ang bahagi natin? Ano ang ating pananagutan para sa ganun? Makapaghanda tayo sa pagparito ni Kristo. Dito po sa Mateo 24:42 hanggang 44. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapat ito'y talasasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi niyo iniisip. Ang gusto ni Kristo na gawin natin, bahagi natin, maghanda tayo anya. Magpuyat, maghanda. Kailangan, be prepared, sabi nga. Kaya tayo, laging nakahanda, mga kapatid. Para sa ganun yung pagparito ni Kristo, hindi maging katulad ng pagparito ng magnanakaw para sa atin. Ano po? Kailangan paghandaan natin. Pero ang tanong, sino kaya yung naghahanda? Paano yung paghahanda? At sino ang tunay na nakapaghanda sa pagparito ni Kristo? Ikalawang Pedro. Ito po, sa 3:14 at 11. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Paano ang paghahanda? Sino yung tunay na kapaghanda? Ang sabi, pagsikapan ninyong masumpungan kayo pagdating ni Kristo na nasa kapayapaan. Nasa kapayapaan. Walang dungis anya, walang kapintasan. Sa makatwid, ang kailangan, ang buhay natin, malinis pa rin. Kaya wag sanang matangay tayo ng kasamaan. Huwag niyong iisipin, tiwalag naman ako, pwede na akong gumawa ng masama. Sila lang ang nagtiwalag sa iyo, hindi ang Diyos. Huwag mong antayin na ang Diyos ang magtiwalag sa iyo. Para hindi ka itiwalag ng Diyos, mabuhay tayo anya ng walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At nakasulat pa nga na tayo ay dapat na nagsisipaghanda. Ganon tayo, mga kapatid. Ngayon, hanggang kailan tayo dapat maghanda? Hanggang kailan tayo dapat magtalaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Mamuhay ng karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pakinggan ninyo sa Pilipos 1:6 na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Yan ang sabi ng Biblia.
Sabi ni Apostol Pablo, nagtitiwala ako na yung sa inyo ay nagsimula ng mabuting gawa, lulubusin yun, lulubusin yun hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Sa makatwid, kung ano yung sinimula nating mabuting gawa, tuloy-tuloy yun. Walang break, walang bakasyon. Ano po mga kapatid? Huwag tayong hihinto. Ano man ang mangyari hanggang sa pagparito ni Kristo. Ito'y hindi hanggang ilang taon lang, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Alin ba yung sinasabing pinasimula nating mabuting gawa? Dito sa Roma, sa 7:12. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matwid, at mabuti. Ano po yung mabuti na dapat nating gawin mula sa simula hanggang sa huli, hanggang sa pagparito ni Kristo? Yun anyang kautusan, yung aral, yung doktrina na atin tinanggap. Kaya wag niyong lilimutin yung mga doktrina, mga kapatid. Wag. Kaya naman kami, nagsisikap ng mga ministro, iilan man kami, na lagi kayong paalalahanan tungkol sa aral, tungkol sa doktrina, tungkol sa pagsunod, na huwag tayong maaakay sa kasamaan sa mga maling gawain. Huwag masisira ang ating pag-ibig sa isa't isa. Huwag masisira ang relasyon ng pamilya at kung ano-ano pang mga doktrina na ating tinanggap. Bakit nga? Sapagkat yun ang mabuti. At yung nagsimula mula pa ng una, lubusin yun hanggang sa pagparito ni Kristo. Kaya ano pa ang tagubilin? Para sa ganun, makarating tayo hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Dito naman sa unang Timoteo, sa 6:12, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ang sabi ni Pablo, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Tandaan ninyo mga kapatid, hanggang naririto tayo sa mundo, nakikipagbaka tayo. Marami tayong kalaban. Maraming kalaban. Kahirapan, kasamaan, mga tukso, kahit mga pag-uusig, pili tayong iginugupo yan. Kaya anong sabi ng Biblia? Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Paano yung mabuting pakikipagbaka? Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Sa makatwid, ang gamitin natin yung ating pananampalataya. Aling pananampalataya yon? Sabi ng Biblia, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig sa mga salita ng Panginoong Diyos. Sa makatwid, yung aral na ating napakinggan, yung itinuro sa atin ng sugo, panghawakan natin yon. Pagka pinanghawakan natin yon at yun ang ginagamit natin, nakikipagbaka tayong mabuti ng pakikipagbaka. Si Kristo, ganun ang ginawa. Ang pinanghawakan niya, yung aral. Kaya nagtagumpay siya. Sino pa ang halimbawa ng nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka? Ikalawang Timoteo sa 4:6 hanggang 8. Pakinggan niyo. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Ang isa pang mabuting halimbawa ng nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka yung mismong nagsabi kaninang makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka, si Apostol Pablo. Paano niyang natiyak na siya nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka? Sabi niya, ako'y iniaalay na. Dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Tandaan niyo, nung sabihin ni Apostol Pablo to buhay pa siya. Pero nasabi na niyang ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka.
Natapos ko na niya ang aking takbo. Buhay pa siya. Pero sinabi niyang natapos ko na ang aking takbo. Eh bakit niya sinabi yon? Sapagkat alam niya na sa loob ng mahabang panahon, hanggang sa araw at sa oras na malapit na siyang pumanaw, naingatan niya ang kanyang pananampalataya. Nasundan niya, natupad niya ang katwiran ng Panginoong Diyos. Kaya naman nag-aantay sa kanya yung kaligtasan. Sana ganun din ang mangyari sa atin, mga kapatid. Ganun din sana ang mangyari sa atin. Pero mahirap, di ba? Mahirap. Alam ko po, hirap na kayo. Ang totoo, ako man, kami man, andyan si Kahoben. Hirap na rin. Hirap ang ating kalooban. Kaya, anong makatutulong sa atin para tayo maging matatag, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka? Ang babasahin ko po, mga kapatid, ay dito sa pahayag sa Apokalipsis 3:3, sa salita ng Diyos. Ganito ang sabi: kaya't alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap niyo. Sundin ninyo ang mayon at pagsisihan ng inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi niyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi niyo alam kung kailan darating. Ang sabi nga ng ating Panginoon, alalahanin niyo yung mga aral na tinanggap ninyo. Laging yun, babalik-balikan natin yung aral. Pag nag-iisa ka, nag-iisip, sana maisip mo rin yung aral. Ano ba yung aral? Ano yung doktrina? Ano yung dapat nating sundin? Sa makatwid, kailangan sundin natin yun. Alalahanin, anyan ninyo yung aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga yun. Sundin, sumunod tayo. Huwag tayong ihiwalay doon. Huwag sanang mangyari na dahil lamang sa pagmamahal natin at pagpanig natin sa isang politiko o sa isang nangunguna o sino man, yung ating pananampalataya ang masira. Ipagpalit mo na yung pananampalataya dahil lamang doon. Huwag tayong tumulad sa nakikita natin ngayon. Ang gawin natin, panghawakan natin yung aral. Sundin natin yung aral. Sabi nga, sa malimit na panalangin natin, mula pa ng una, mangyari na ang mangyayari. Humadlang man ang sino man at ang anuman, panghahawakan natin yung aral. Ginawa na natin yun ng una. Mula pa ng pasimula, nung tawagin tayo ng Diyos at binigyan ng pananampalataya, pinanghawakan na natin yun. Nagkaroon ng matinding pagsubok sa iglesia at tayo inusig nang hawak pa rin tayo sa pananampalataya. Hindi natin binitiwan at hanggang ngayon, hawak-hawak natin. At sana hanggang sa hinaharap, hanggang kailanman umabot ito, panghahawakan natin yan. Kasama ng ating sambahayan, naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga salita, nagpapahalaga sa mga aral para makarating tayo sa piling niya. Tamuhin na natin yung kaligtasan, yung kapayapaan na hinahanap natin. Yun ang lagi nating hihilingin sa Panginoong Diyos. Alam ko yung marami sa inyo nanghihina na, halos mawalan na ng pag-asa. Pero wag, mga kapatid, alalahanin natin yung sinabi ni Kristo, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin, aking dinaig ang sanglibutan. Yunawa ang mangyari sa atin. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, dakila ka po, banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat dama naming nakatunghay ka sa amin. Nakikita mo at dinadama mo ang laman ng aming puso. Nalalaman mo ang lahat ng mga nangyayari sa aming buhay.
ang mga hirap, matitinding pagsubok, lalo na ang pagsubok na dinaranas ng iyong bayan. Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa iyong iglesia. Nakikita mo ang nangyayari sa bayan mo, kung papaanong namumuhi ang maraming tao dahil sa kanila ring nakikitang ginagawa ng kasalukuyang mga nangunguna sa iglesia. Panginoon, ang aming pakiusap, sana matapos na ang lahat ng kasamaan na sumisira sa bayan mo. Kung hindi na, kung hindi na magbabago pa ang mga dapat magbago, ikaw na po ang bahala sa kanila. Huwag mo lang pababayaan ang iglesia. Basta matupad ang pangako mo, ang hula mo, na ang iglesia sa mga huling araw ay bayan mong hindi pinabayaan. Lalo na kami, alam mo ang kalagayan ng iyong mga anak. Marami sa amin ang itinakwil ng kasalukuyang pamamahala, pati na ng aming mga kapatid. At ang masakit pa, maging ng marami naming mga mahal sa buhay. Pero ikaw ang nakababatid ng laman ng aming puso. Ikaw ang nakakaalam na mahal ka namin. Mahal namin ang iyong bayan. At hindi kami papayag, Panginoon, na lubusan nilang wasakin ang mga aral na tinanggap namin mula sa iyo. Kaya lang, hindi namin ito kayang mag-isa. Tao lang kami na dinaratan ng mga panghihina, minsan ng mga pag-aalinlangan, mga taong nawawalan ng pag-asa. Kaya Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Maawa ka sa aming sambahayan, sa aming mga anak. Tatagan mo ang aming pagtitiwala sa iyo. Huwag mong pahintulutang makabitiw kami. At gaya ng aming laging hinihiling sa iyo, maramdaman namin ang iyong pag-ibig. Pag nakikita mong lumalayo kami sa iyo, Panginoong Diyos, abutin mo kami. Sabihin mong nakahanda kang tumulong sa amin. Maawa ka rin sa amin at sasagutin mo rin ang aming panalangin patungkol sa iyong iglesia. Jesus na aming Panginoon, para mo ng awa idulog mo sa Ama ang aming mga pakiusap, lalo na ang patungkol sa iyong iglesia. Huwag mo nang pahintulutan marami pang basirang pananampalataya. Huwag mo nang pahintulutan na marami pang maligaw, maakay sa kasamaan. Ama, habang nag-aantabay kami ng panahon na isusugo mo ang iyong bugtong na anak para kunin kami at ihatid sa iyo, ikaw na ang mag-ingat sa amin. Bahala ka na rin sa aming pangangailangan. Kung nagkakasakit, pagalingin mo kami. Ikaw na rin ang tumulong sa lahat ng iyong mga lingkod at magpatawad sa aming mga kasalanan. Lahat ng ito, amin pong hinihingi sa pangalan po ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.